Gaano po kahalaga yung Espiritu Santo? Yan anya ang naninirahan sa inyo? Yan anyang pumapatnubay at sumusupil sa inyo? Ano dahilan at napakahalaga nun? Para nang sa ganun anya, ang inyong pamumuhay ay hindi pamumuhay sa laman. Ano ba yung pamumuhay sa laman? Namumuhay ka sa pagkakasala. Pagka ang isang tao ng Diyos nabubuhay sa kasalanan, wala sa kanya ang Espiritu Santo. Walang magiging patnubay. Walang susupil sa kanya. Para nang sa ganon, yung kasalanan ay hindi niya ibuhay. Kaya nga tayo may kampanya. Anong kampanya natin? Puspusang pagbabagong buhay. Para nang sa ganon, hindi lamang tayo maligtas, kundi yung Espiritu Santo mamalagi sa bawat isa sa atin. Yung Espiritu Santo, napakahalaga. Sapagkat yan ang paraan para ikaw ay makaalam at makaunawa. Pagka wala sa iyan, hindi mo maunawaan. Hindi mo malalaman yung mga dapat mong malaman. Kasi ang tunay na lingkod ng Diyos, na mararanasan ng Espiritu Santo, yung lingkod niyang tumutupad ng kanyang mga utos, ng kanyang mga kautusan, at yung mga panukala ng ating Panginoong Diyos. Kaya pagka mayroong nagsasabi sa inyo, oy, huwag ka nang maghandog. Sino ang niloko nun? Di ba? Samantalang yung paghahandog, sino may utos? Panginoong Diyos. Oo. Kaya tayong lahat naghahandog, pati ako naghahandog din. Sapagkat yun ay utos ng Diyos. Hindi pwedeng labagin yun. Balibang sabi pa ng Biblia, huwag daw nating kalilimutan. Oo. Di lalo na pagka pinabayaan mo. Yung limutin mo lang, huwag na eh. Lalo na pagka pinabayaan mo pa. Pagka wala sa iyo ang Espiritu Santo, hindi mo makikita yung kagilagilalas na ginagawa ng ating Panginoong Diyos sa gawaing ito. Ano mangyayari ngayon sa ganyan? Imbis na makita niya yung kagilagilalas na ginagawa ng Diyos sa gawaing ito, pinupunan niya. Bakit ka kinakailangan sumamar yan? Bakit kinakailangan mong gawin yan? Kaya nga kanyang kinukomentuhan kanyang pinupuna. Pagkatapos ituturoan ka pa ng paglaban. Sasabihin sa iyo, hindi ako lumalaban, pero lahat ng ipagagawa sa iyo, paglaban. Ano dahilan? Wala ang Espiritu Santo. Kaya, pagka meron kayo nakaalam na ganyan, isa lang ang iisipin ninyo, wala sa kanya ang tinakasan ng Espiritu Santo. Kasi pagka nasa atin ang Espiritu Santo, hindi maaaring, hindi natin sundin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat yan ang magtutulak sa atin para natin tuparin ang kanyang kalooban at makikita natin kung gaano ito kahalaga. Sapagkat yung kagilagilalas na mga gawa ng ating Panginoong Diyos na kanyang ipinangako, makikita mong natutupad sa iyo. Ang nagsasalita si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay may kasi ng ating Panginoong Diyos. Ang sinasabi niya ay katotohanan galing sa Diyos. Itinuturo niya sa atin, huwag anya kayong magsasalita o gagawaan niya ng anumang bagay na magdudulot ng hapis sa Espiritu Santo. Bakit hindi natin dapat gawin yon? Kasi masasayang ang lahat ng mga pangako ng Diyos na tinanggap mo mula sa Kanya. Alsin natin yun, kapaitan. Pagka merong kanyan, mahahapis ang Espiritu Santo. Masama rin yun, yung naninirang puri. Masama rin yun, nagpaparatang ka. Kaya nga, ang nangyayari tuloy, yung mga bagay na hindi dapat pakialaman, pinakikialaman nila. Ano dahilan? Wala sa kanilang Espiritu Santo. Nahahapis ang Espiritu Santo sa kanila, mga kapatid. Hindi makabubuti sa kanila yun sapagkat sila ay malalayo sa Diyos. Sa Diyos tayo nagkakasala, hindi sa pamamahala. Ang pamamahala ay tagapagpatupad lang ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pagka mayroong itinuturo sa atin at hindi natin ginagawa yun, ang nagagalit, hindi ang pamamahala lang, kundi sino mang kapatid, ang ating Panginoong Diyos. Sa makatwid dapat nating hilingin sa ating Panginoong Diyos, likhaan niya tayo ng isang bagong puso, isang pusong malinis sa harap ng ating Panginoong Diyos. Papanumbalikin niya tayo sa pagiging matwid, masigasig at matatag ang ating espiritu, ang ating loob. Para nang sa ganun, huwag tayong paalisin
ng ating Panginoong Diyos sa kanyang harapan, huwag niyang bawin sa atin ang kanyang banal na Espiritu.